Tinawag na kasinungalingan ni Pangulong Bongbong Marcos ang aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala umanong bisa at hindi dapat ipatupad ang mahigit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget. Ayon sa dating Pangulo at isang dating mambabatas, may mga blanco sa hawak nilang kopya ng BICAM report ng budget. Depensa naman ng Budget Department, ibang dokumento ang hawak ng dating Pangulo at hindi ang General Appropriations Bill na kompleto ng piniresenta sa Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Yan ang mariing pagtanggi ni Pangulong Bongbong Marcos sa aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal at hindi pwede ipatupad ang pinirmahan ni Marcos na 2025 General Appropriations Act o National Budget. Ang basehan ni Duterte, ang hawak daw nilang kopya ng Bicameral Conference Committee report kung saan blanco o mano ang halagang inilalaan para sa ilang mga items sa budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan nagsilbing chairman ng House Appropriations Committee. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpas ilo with blank para ka nag-issue ng check niya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law. Perjurian or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Pero giiti Pangulong Marcos, He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. buwelta naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, fake news at isa rin daw krimen ang magpakalat nito. Daan-daang kawani daw ng gobyernong sumuyod sa bawat isa sa mahigit 4,000 pahina ng budget bago isinabatas. Pagpunto rin ng Department of Budget and Management o DBM, magkakaibang dokumento ang pinag-uusapan dito. Ang Bicameral Conference Committee report ay ang resulta ng pagtutugma ng magkaibang bersyon na ipinasa ng Senado at Kamara. Sabi ng DBM, ito raw ang pinakita ni Duterte at Ungab at hindi ang General Appropriations Bill o GAB o ang General Appropriations Act o GAA na siyang pinirmahan ng Pangulo. Ang GAB ay ang dokumento matapos ma-ratify o maaprobahan ng Senado at Kamara ang panukalang budget. Ito ang isinusumite sa Pangulo para pag-aralan at kapag pinirmahan para maisabatas, ito ang tinatawag na GAA. Sabi ng DBM, ang GAB na ipiniresenta sa Pangulo, kumpletong dokumento raw at walang blanco mga pahina o kulang na detalye. Bilang depensa naman kay Duterte, sinabi ni Attorney Salvador Panelo na nagpapahayag lang ng legal na opinyon ng dating Pangulo. At kung may basihan, dapat may managot. Pero tanong ni Ungab, paano na kompleto ang GAA kung may blanco sa BICAM report? Bakit pinirmahan ng mga mababata sa umano'y depektibong Bicameral Conference Committee report at niratipika ito? At bakit daw pinirmahan ng Pangulo ang isang depektibong batas? Posible raw sumama si Ungab sa mga petisyon na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, ninihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Nauna nang sinabi ng Malacanang na kumpiyansa sila sa naisabatas sa GAA, pero hindi naman daw nila mapipigilan kung may komisyon ito sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.